So, bakit nga ba nagagalit ka kapag siningil ka na ng inuutangan mo? Ha? Nangutang ka, di ba? Bobo. If you're having a bad time, wanted a good time, why don't you come to the Coomer Club? What if magbayad ka na kaya? Oh yeah! Welcome back mga Coomers, my babies! Sabi ko naman sa inyo, marami akong gagawing mga episodes, no? Dati, syempre, mga pa-bullshit lang tayo, di ba? Na, alam mo yun, sabi ko, lagi akong gagawa ng episode pero hindi naman talaga ako nagawa ng episode. Kasi, alam mo naman, syempre. Pero na-miss ko kayo, no? So again, welcome back to the Coomer Club, ang podcast kung saan mas makikilala niyo ako at malalaman mo kung bakit lagi kang mali. Ayan. So, gusto ko lang i-advertise yung ating mga social media in case hindi pa kayo naka-follow, no? So, you can see us on YouTube. So, search lang yung The Coomer Club with JJ Kun. And likewise, no, to all platforms ng mga podcasts. So we have Spotify, we have Apple Podcasts, and of course we also have Google Podcasts as well. Ayan, so pwede kayong makinig dyan if yung habang tumatay kayo o kaya habang pauwi pa lang kayo o kaya papunta kayo sa eskwelahan. Pag ayaw nyo makinig sa mga teacher nyo, pwede kayong makinig sa The Coomer Club kasi putang ina, di ba? Ayan. Pero likewise, gusto ko magpasalamat uli once again to Exosia Project, no? For making this, a bit more successful, no? Ayan, kasi, they actually give me quite a boost, no? Hindi yung listening, yung listening data natin actually nag-boost ever since we became part of Exosia Project. So, huge shoutouts to Exosia Project once again. Pero, ayun, no? Unfortunately nga lang, no, medyo as much as may boost na tayo sa ating podcast, no, hindi pa rin tayo kumikita. And speaking of pera, pare, alam naman, syempre lahat tayo gusto nating kumita, 'di ba? Lahat tayo gusto nating kumita. Ayaw nga nating 'di ba? Ayaw nga nating nagtatrabaho. Sino ba naman may gusto magtrabaho, 'di ba? Putang ina. Ano kung ako, gigising ako na may pera. Putang ina, magpa-podcast pa ba ako? Putang ina, wala na ako dito. Wala nang The Coomer Club, pare. Pag mayaman ako, putang ina. Ginagawa ko dito, nagsasalita ako mag-isa sa camera, di ba? Tapos, wala naman akong kausap, putang ina. Pero speaking of pera, pare, masarap mangutang. Kasi, alam mo yun, syempre, gagastos ka ng hindi mo pera, di ba? So, alam mong walang repercussions yun sa'yo. Pero, itong episode to is medyo special, mga kaibigan. No? Medyo special tong episode na to. Kasi, ito ang unang episode natin na magkakaroon tayo ng special guest. Diba? On the previous episodes, ako lang lagi mag-isa. And yung mga opinion ko lang, yung naririnig nyo. Pero this time, makakuha na tayo ng insight mula sa isa pang tao maliban sa akin na tingin ko talagang makakatulong sa atin, no, sa topic na to, sa topic ng pangungutang, sa topic ng pera, kasi itong kaibigan ko to isang financial advisor. So, eto, pakilala ko sa inyo si Melo. Melo, pakilala ka naman. Hi brother, grabe naman, no. It's just a pleasure to be here. Maraming salamat. Nakakatuwa naman yung introduction mo. So, hi guys, I am Melo Aguilar. Dati hindi kami ganito mag-usap ni JJ Kun. Pinag-uusapan namin dati at hindi na namin sasabihin dito, no, dahil medyo serious tong topic natin. Nang konti lang naman. Konti naman, actually, So, ako si Melo. kung gusto mo bigyan sila ng konting context, bahala ka. No, bahala ka. Okay. Magkaklase kasi kami dati ni JJ Kun, grade 7. No? Oo. And syempre, yan yung mga kapanahunang nag-e-explore tayo. Mga malibog pa. Ay, pwede pala yan. Ganyang word. Pwede pala Oo, yan. Ikaw na lang magsabi. Ikaw na lang magsabi niyan. Pero, si JJ ko nang naggabay sa akin how to watch properly. Joke lang. Grabe naman. Anyway, yeah. So, magkaklase kami dati ni JJ Kun. So, happy ako na ngayon, umalis kasi siya sa school. Lumipat siya ng iba. Hindi ko alam kung bakit kasi mas maraming chicks ata doon sa school na pinuntahan niya. But happy ako na ngayong medyo nag-mature na kami ng onte. Nag-meet kami ulit, to talk, ganyan. Mas nag-meet ulit yung kumbaga nakapag-usap ulit kami, no? So, yun.
Ayun, oo, it's been quite a while nga 'no. Nung huling usap namin actually this year lang ba yun yung huling yung nag-ano tayo? This year lang yun 'di ba or last year? Parang last year na siya bro, no? Last year, oo yun, oo nga last year nga yun. Pero Ah, hindi siyempre alam mo naman, we gotta understand as well na siyempre, medyo adulting na tayo, may trabaho ka, may sir. ano rin ako 'di ba, may ginagawa rin ako. So, uh, we find time as long as we can cross our paths 'di ba? Katulad nga ng sabi mo, after high school medyo nagkahiwalay tayo, tangina akala mo naman mag-jowa 'di ba? Tapos ngayon nagkita uli tayo, 'di ba? And, we get to talk about things na at least medyo ano sa atin kumbaga, mas align na sa ating Siya. dalawa. Yung mas align na sa ating Yeah. dalawa. Tsaka yung mga nangyari sa atin 'di ba Ah, before, na ano na lang, tinatawan-tawanan na lang natin, eh, 'di ba? Ayan, yes, correct. ayan. So, ayun 'no, nabanggit ko pala kanina 'no, nung ini-introduce kita na isa kang financial advisor. So, siguro ano, before heading to that part kasi, nowadays you've been doing content creation as well, 'di ba? You've been, and can I ask if you're still part dun sa ano, sa tama ba yun, team ano, Tingting? Yung Ting kasi brother, Oo, talaga ako ano, sa group, no? 5 sila eh. oo, Si Eruption, si Mr. Mainit, si Liu, mm, Jerry, and my brother mm, MJ. Pinasama lang ako ni MJ before para mag-video, mm, ganyan, to capture the moment, syempre. And then suddenly, hanggang sa ako na yung nagre-record sa kanila, sayaw-sayaw nila, and mm, then pagka wala yung isa, ako yung pumapalit. I see, I see. Oh, Ayun. oh, Do you still do ayun. it And now? happy naman ako because now, hindi nagkikita-kita pa rin kami, pero hindi na siya ting-ting-tang, eh, yung Hmm, ginagawa. mm, mm, Ano mm, na ng content. But mm, ngayon, medyo I think mas nakilala ko sila personally kasi before, kikita to do contents, to do sayaw. mm, Ngayon 'pag nagkikita, bonding talaga, mm, kumakain, mm. ganyan, manonood ng sine. So, So ayun 'no, yun you've been part of that pero at the same time you've been like a content creator as well. So how's that going for yes. you ngayon? Yung content creation ko kasi bro, Mm, the way ko siya tignan ngayon is a give back to mm, my audience and to help na din. Kasi bro, 'di ba, dito naman kung 'di naman tayo YouTuber bro, TikTok lang kasi ako, TikTok ako active right now, eh. hmm, Bro, sa hmm, TikTok wala namang kita yung views diyan, 'di ba, alam mo 'yan. hmm. Kung kikita man tayo diyan is mga brand deals. Oo. Bonus na lang 'yan, yung mga brand deals. Pero sa mga views walang kita diyan kahit sa mga, Mm, kung meron lang sana siguro kahit papaano nagiging extra income ko siya. Pero wala, eh, wala talaga. So itong content creation journey ko is my, give back and to contribute na din siguro mm, to the community, to the, especially, inspire people, especially yung mga, kasing edaran ko. Um, Especially ako kasi hindi ako naka-graduate 'no. Pero doesn't mean na advocate ako na tumigil ka para mag-aral, alam mo 'yun? Para matuto tama. ba. Kaya 'yun yung ginagawa ko sa TikTok ko right now. Nagpo-produce ako ng contents about finances, about investment, about personal development, personal mastery, self-love, and at the same time nag-aano pa din ako, entertainment 'no. Kumakanta ako ng onte and nagpapatawa rin. Um, Sino lang ako, 'yun lang yung pinapakita ko sa ano, sa TikTok ko. Before, hindi ko alam kung okey lang kwento. Before, hindi kasi gano'n yung content ko sa TikTok, TikTok lang ako to do entertainment. Siguro along the journey ng content creation parang gusto ko sa may napapatawa ko sila, kukuha silang fun sa'kin. Gusto ko may magbigay ng value sa mga taong nakikinig sa akin. Yun yung pinaka-give back and contribution ko siguro. Ayun. So, it's actually nice, no? To hear you na this is your actual how do I say this? Like this is your uh
yung objective mo, kumbaga yung reason mo to actually do content creation. Kasi nga 'di ba, nung tinanong mo ako last time kung ba't ako nagko-content create, sabi ko wala lang, tangina wala akong magawa, tangina katarantaduhan ko lang yun, eh. Ayun, pero ayun ano, ang tawag dito, that's really really nice to finally know, kasi yun nga hindi ko natanong yan before, nung you were the one who invited me doon sa podcast niyo before. Pero ayan, siguro dagdag ko lang bago kita tanungin tungkol sa kung bakit talaga kita tinawag dito, no. Dagdag ko lang na yung pagitan natin sa TikTok, actually wala pa. That's the thing, wala pa. So sa mga hindi nakakaalam, one of these days, pwede tayong kumita sa TikTok. Sa ngayon, tulad ng sabi ni Melo, through brand deals, partnerships, yan. Sa ngayon kasi, if I'm not mistaken, ano pa lang US pa lang yung pwedeng kumita ng Yes. through TikTok videos. Pero I think they are slowly rolling out worldwide. So, yun lang. Dagdag kaalaman lang kasi nga syempre gusto nating kumita ng pera. Kasi yun nga yung ating topic ng tong video na to. So, eto na, tanong ko. Ang rason kung bakit nandito ka ay dahil alam kong ikaw ay isang financial advisor, and you've been I've been seeing your achievements as well, being a financial advisor. So, would you be able to tell us how you became a financial advisor? Ganon. And how is it like right now? Oo naman. Bro, magiging transparent na ako. Kagaya ng sinasabi mo, gusto mong kumita ng pera. Yun lang din yung reason kaya ako nag-financial advisor before. Gusto ko lang kumita ng pera. Gusto ko ng extra income. Because yung brother ko kasi, siya talaga yung financial advisor that time. I guess ito around 2022. Nung parang magde-decide na ako na to be a financial advisor. So, gusto ko ng extra income, kaya nagsabi ako sa brother ko na subukan ko. Gusto ko subukan. Kasi Parang gusto ko segue, extra parang income kasi parang side hustle lang, ganon. Oo. Mm. Oo. Tsaka para matuto rin kung paano ba yun. Baka may matutunan ako. Yun lang yung reason. So, nag-start ako mag-training. Nag-training ako for next 6 months ako nag-training na sa financial advisory. Sobrang strict kasi sa organization namin, no? Which is maganda. Kasi, syempre, kapag nilagay ako sa field, iba't ibang tao makakausap ko. Pinag-uusapan, finances. Hindi biro yan. Pinaghirapan na pera yan, di ba? So, dapat lang na mag-training ako ng matindi. Along the journey, nung may mga sinaserve na akong kliyente, nung na-code na ako as financial advisor, along the journey na nagsaserve ako ng clients, realize ko, bro, yung deeper purpose kung bakit ako nandito as a financial advisor. Una, yung impact, fulfillment sa akin kapag ay natutulungan akong tao na nagbabago yung way nila ng pagtingin sa pera, kung paano nila ayusin yung pera nila, i-manage, yung simpleng gano'n na pasalamatan ka, iba yung fulfillment. Pangatlo, bro, na-realize ko na itong financial advisor, hindi ko na siya side hustle. In fact, ito yung bread and butter ko ngayon at gagawin ko to for the next 200 years. Oh, grabe naman, 200 years, pare. Parang ayoko nang pag-usapan yung pera. Parang gusto ko malaman paano maging 200 years, pare. Mabubuhay. Putang ina, yun lang Yun lang gusto ko malaman, pare. Putang ina. Gusto ko din nun. Basically, gagawin ko to forever. Yun lang yun. Kaya 200 years. Gagawin ko to forever, bro, itong pagiging financial advisor. Simply because, magbigay lang ako ng a little bit background sa buhay namin, no. Before, nung nabubuhay pa yung father namin, nakakapag-aral kami yung father ko kasi is a businessman and engineer at the same time. So, in terms of finances, maganda yung kinikita niya kasi nakapagpundar siya ng bahay, nakapag-save din siya, nakapag-invest din siya, invest siya sa mga real estate, sa mga lupa. No? And kami, na mga anak niya, nabibigay niya naman yung needs and wants namin.
No, in fact, nakakapag-aral nga kami sa maayos na school. Kaya nga tayo magkaklase kasi mayaman ka, di ba? So, Tangina. Gago. so yun, nabibigay yung needs and wants namin dahil sa business at baho na meron siya. Suddenly, yung father ko na-diagnose siya with pancreatic cancer way back 2014. Pancreatic cancer kasi bro, hindi ko pa alam before to kasi 14 years old pa lang ako, hindi ko alam na pancreatic cancer na pala. Alam ko lang cancer. Medyo ngayon ko lang nalaman, nung tumanda-tanda na ako, nung nag-financial advisor na ako, na ang pancreatic cancer bro, pagka nagkaroon ka nito 6 months na lang yung itatagal ng buhay mo. Kumbaga may taning ka na. So, ganun pala yung sa airpot ko. Siyempre, before, ginagawa pa rin nila yung lahat ng makakaya. Lumalaban pa rin yung father ko. Kaya kung ano yung pwede naming maibenta, maisangla, mapahiram, kailangan namin para panggasto sa hospital bills. Yung ininvest ng airpot ko at mga nipundar niya, kinailangan namin ibenta ng palugi. Ubos, bro. Imagine, komportable buhay namin, bumaba kami sa level talaga. Kinailangan kong lumipat ng school, tumigil ng school. Even yung mga kapatid ko, kailangan nilang tumigil ng school, lumipat sa school. So, nung nawala yung father ko, bro, walang natira sa amin. Meron pala, may napamana sa amin, mga utang, no? Yun yung mga napamana sa amin. So, walang natira talaga. So, yun yung deeper purpose ko, bakit ako nandito sa financial advisor industry. Because kung meron lang sanang kumausap sa father ko about right handling finances, right investment. Kasi magaganda naman investment niya, real estate, mga lupa. Hindi lang tama yung pundasyon ng finances. May pundasyon, may tamang pundasyon kasi yan eh. Na sana hindi namin kinailangan ibenta yung mga naipundar niya at may mga naitira pa sa amin. Kung may kumuusap sa kanya, sanang katulad ko na financial advisor. And yun yung kumbaga solina ko kung bakit nagawa ko tong financial advisor every day, no? Nagawa ko yung content creation. Nagbi-build ako ng team sa financial advisor, sa mga financial advisor to make sure na na-fulfill ko yung mission ko sa sarili ko na hindi na maulit yung nangyari sa amin sa ibang Pilipino. So, pare, that's actually very beautiful, no? Pero, before we proceed, but I never knew your story kasi nga sabi ko nga, 'di ba, nabanggit nga natin kanina na after, sabi mo, first year, 'di ba, lumipat na ako. It's a, for a different topic, no? Pero yun nga, so wala tayong masyado naging communication after that. So it was my first time actually hearing the story, and I'm sorry to hear that, pare. First and foremost. So ayun, no? Pero that's actually very beautiful of a reason, no? Kung why you became a financial advisor. Kasi yun nga, 'di ba, after nung high school natin, pare, syempre medyo syempre hiwalay-hiwalay tayo, tapos the next time na nakilala kita, no, the next time na we were able to communicate was eto na, financial advisor ka na, tapos ako ito nag-aano pa rin ako, nagja-joke pa rin ako, pare. Mag-isa. Pero kidding aside, pare, yun nga, so the reason nga rin kung bakit kita na-invite sa podcast na to is ayun, dahil ang pag-usapan natin ngayon is pera. And again, man, thank you for being here and helping us, grabe naman yung mic ko tumalon. Sorry. Ayan, mabigyan kami ng insight more about pera. So, I guess with that, siguro unahin natin sa mga simpleng tanong, na ano ba yung pera? Ano ba yung nagagawa ng pera para sa atin? Nagagawa ng pera sa atin. Okay, that's a nice question, no? Ang pera kasi, of course, ito yung ginagamit natin na ito yung instrument kasi pera kasi ito yung instrument ginagamit para mabuhay tayo in a daily basis, pangbayad sa mga bills, pangbayad sa transportation, pagkain, no? Ang money, hindi siyang papel, digital sa ngayon.
Yun yung external explanation na nagagawa sa atin ng pera, external. At yung internal na nagagawa sa atin ng pera, for me brother, money, it's not just a currency. It's also a reflection of our choices, desires, and values, kung ano yung binabalos natin. Paano natin kitain yung pera, paano natin gastusin yung pera, at kung paano natin to ipunin. It speaks a lot kung ano yung pinaprioritize natin and kung ano yung values natin sa buhay. Ayun. No, that's wow. No, I wasn't expecting that answer. No, it actually kind of reflects. Kasi syempre merong iba't ibang klase ng mga tao na kapag iba-iba yung priority natin sa buhay kasi may mga tao na kailangan mag-ipon, may mga tao na yung mga gastador, 'di ba? Maan ka ba? Hindi naman. Medyo pare, puta na da. Sorry, napaka-privilege ko puta. Puta. Gina. Ayun, so pero my additional question to that is ito yung syempre nasabi mo sa atin, kumbaga tama naman kasi talaga na reflection yun ng reflection ng tao kung sino siya, di ba? Tama naman, wala naman ako sinabing mali doon. Pero ito ang susunod na tanong, pare. Paano ba magkaroon ng pera? Madali lang yan. Okay. Yan ang gusto ko, par. Yan ang gusto ko. Game mo sa akin, gawin kong 14K ko. Putang Kuha ka ng dalawang tao, invite mo sa seminar ko, payamanin niyo ako. Joke lang. Sorry. Joke lang yun. Para at least makita rin nila, medyo fun din po ako, no? Inaalagaan ko lang yung yung brand ko kasi kapag pinigilan ko to, talagang kung ano na baka kung ano na pag-usapan natin dito. Okay. Anyway, okay, ito muna yung mga ways kung paano kumita ng pera. Number one, madami. Number one, through employment, no? A-apply ka sa mga trabaho. Marami yan dito. Pangalawa, self-employment. Pwede, it could be freelance, graphic design, mga writing, ganyan. Or ka na business, di ba? Investing din, meron din, pwede ka rin kumita through investing. Merong mga short-term investment, but nakikinig kayo ngayon, pag-aralan yan kasi usually mga short-term investment, ito yung mga taas yung risk. No? Apakaraming ways para kumita ngayon. Ngayon, bro, realize ko, kung may phone ka, internet, hindi kang kumita. Tinry ko lang for experiment. Experiment lang, bro. Kasi parang napapagod na ako sa tanong na yan na paano ba ako kikita ngayon? Kasi usually mga nagtatanong, itong mga bata, meron din naman yung mga may edad na, lalaki ng katawan. Ano mo yun? Kompleto naman sa parte ng katawan. Tapos, bro, sorry sama ko lang tong na to. Sige. Bro, taga Cavite tayo, 'di ba? May recently merong na-hold up doon sa Anabu. Oo, sa Anabu. Hindi ko alam kung nakita mo yan? Hindi, narinig ko siya actually. Pero hindi ko pa nakikita yung mismong video, pero I did hear about yung nangyayari nga sa Anabu. Oo. Bro, nung nang hold up, nakita ko yung video, ang lalaki nila. Oo. Ang laki ng katawan. Pero sabi ko, kaya naman kayo na hold up kayo, kukuha kayo ng pera ng ibang tao kasi para sa inyo, ganun. So, meron na akong tinry na experiment ko kasi meron ng mga nagiging client na mga bata. Kasi bata, would you be able to like disclose us yung age range, at the very least age range? Pwede ba yun? Oo. Okay. Mga 18, 19, 20. Ayan, okay. Mga mga yung age nila, mga bata. Mga mga pagsibol, kumbaga. Tama, di ba? May sasabihin ka ganun. Hindi, tama naman di ba? Talagang yung bago pa, mga pare, alam mo naman, syempre tayo, 18 years tayong nasa tutorial, di ba? Tapos, eto na, yung tunay na buhay na, putang ina. Level 1. Tama. Tama. Tangina nito, akala naman na ito kasi nagbibiro ko, di ba? Hindi, legit, di ba? Legit. Totoo.
Basta yung mga bata, 'di ba, bro? Oo. Yung client ko sila, basta hindi ko sasabihin pangalan nila. Wag. Oo. At itong mga tao na to, bro, kumikita ng K, 40K. Hindi ko alam sa iba kung malaki na yun. But para sa akin, kung edad mo 18, 19, 20, kumikita ka ng ganyan, malaki yun. Oo. Ginagawa nila, bro. Gamit lang nila phone, may internet, TikTok. Yan bago eh. TikTok shop. TikTok shop sila. So tinry ko pag-experimentuhan itong TikTok shop. Hindi ko to passion. Just to say at sabihin sa sarili ko basta may phone at internet kaya kong kumita. Bro, gumawa ako ng account. Tinry ko lang for 3 days. Nag-upload ako mga videos para mag-promote sa TikTok shop. Kumita ako nun. Sabihin mong 100 yung kinita ko 3 days. Syempre, kapag 3 days pa lang, imagine mo 100 pesos, 'di ba? Syempre maliit. Pero kumita. Ngayon, kung tatanungin sa sarili ko, kung kaya kong ayun, nahulog din yung mic mo, 'di ba? Nahulog din yung mic ko. Parang ganun talaga pag pagka gwapo, mga mic pare, gumagalaw eh. Sige. Ayun mo muna yan. Dahil na ang galing. Sobrang high kasi. Okay. So balik lang ako, bro. Sorry. Sige lang. Para lang ipakita sa sarili ko na imposible kang hindi kumikita. So sinubukan ko siya at sabi ko, tututukan ko tong TikTok shop for the next 3 to 6 months. Ito lang focus ko. Kaya akong kumita ng malaki. Ibig sabihin, pwede kang kumita na phone at internet lang gamit mo. So, yung TikTok shop, bro, hindi ako nagpo-promote ha. Ano lang siya, parang evident na pwede kumita. So, ngayon, sa panahon ngayon, ang dami ng opportunities for you to earn. But ang lagi kong sinasabi, every opportunity na susubukan mo, huwag mong subukan na pupunta ka lang doon, titignan mo lang, at hihinto ka na. Kung may susubukan kang opportunity, try mo mag-focus at focus ka sa mga activities na kailangan mong gawin for the next 1 year, 2 years. Pag kumita ka na, dun mo sabihin kung para sa'yo ba yan o hindi. So, yun. No, yeah. I do get naman. I do get naman that. Pero, going back still, di ba? Parang, kasi, syempre, this is a podcast. Ayoko naman na maging ayoko naman maging, kung maging question and answer portion to. Gusto ko parehas tayo may input din eh. Kasi that's what a podcast is. Kaya, I'm very, sa totoo lang, konting segue, sobrang meticulous ako when I want to choose kung sino yung gusto ko i-kausapin or gusto ko i-guest per se. Kaya actually that's one of the reasons kung bakit ngayon lang din ako nagkaroon ng guest. Kasi karamihan kasi sa mga nagiging guest sa mga podcast is ang nangyayari is question and answer eh. 'Di ba? Hindi siya I wouldn't call that talagang podcast. Gusto ko parehas tayo may insight. So again, just going back to what you said, yung itong masisipag na sinasabi mo in the context, no, is ito yung mga kumikilos talaga. Yung may ginagawa para kumita sila. Tama ba? Ayun. Kasi, para din malinaw sa mga viewers natin, sa mga listeners natin na yung pag sinabi mong ganun, kasi out of context, that's a very privileged thing to say. Diba? Pero, mas maigi na yung mabigyan natin ng context, diba? Yung ating mga nakikinig. Ayan. So, with that, pare, nasabi mo na ano yung nagagawa ng pera sa atin, ano yung ginagawa nila para sa atin, ano yung ginagawa ng pera sa atin, at di ba, paano magkapera, shit like that. Pero, ang tanong ngayon, so if madali, ito nakapagbigay ng insight na ang dali magkapera, especially now na kailangan mo na ng internet, kailangan mo na ng phone, and whatever you do, you might be selling yung damit, yung sa TikTok shop or sa IG or sa Facebook, magbebenta ka, no, pamine po, ganyan, no. Not to ridicule them, pero it's actually a way for people to, yung iba kasi yung main source of income nila tama? 'Di ba? Yun yung ginagawa nila. Dami kong kilala na online seller na Oo. Talagang
kung usapang income, tas online seller yung pamain po, ganyan. Oo. Yung Okay, iba, kaya- 'di ba, may mga tao na actually make fun of them, pero the other side of the coin, pare, they earn. Doon nila kinukuha yung pang-araw-araw nila, par. 'Di ba? Pero before heading to the next segment, par, gusto ko lang tanungin, nabanggit mo rin kasi kanina na there are two kinds of investment, the short term and the long term. And that's one of the ways kung paano kumita ng pera, 'di ba? Pero ano mo yun, this is something na sinabi ni Donald Glover. Kilala mo naman si Donald Glover, 'di ba? Hindi mo siya kilala. Ano siya? Hindi. Have you seen The Community? No. Ano? Baka sa mukha ko siya kilala. Ano ba? Ano bang itsura nun? Pucha. Yung kumanta ng This is America. Yeah. The black dude, right? Yung kumanta ng This is America. This is America. Tananana. Diba? Tama? Okay, so he said something on the record na pare, he is poor. Na I have no time for investments. I need to eat now, not later. So, in relation to what you said kanina, ano yung parang opinion mo to this line? Kasi while I do agree with you din naman, I do agree with him kasi syempre iba-iba rin naman tayo na estado sa buhay, di ba? And lahat tayo may mga pangangailangan, gusto rin natin mag-ipon, pero I do agree with him na pare, kailangan ko kumain ngayon. Kailangan ko kumain ng hapunan ngayon, hindi bukas. Gutom na ako bukas, pare. Kailangan ko kumain ngayon. So, as a financial advisor, ano yung like a feedback to this or like an opinion to what he said? Bro, totoo naman. Ako, kasi pagka may kumakausap sa akin, ano po ba yung mag-i-invest na po ako, ano po ba, saan ka to i-invest, ganyan. Ay, kung tinatanong bro, una, ano ba yung yung income mo, kaya mo ba to sustain? Kasi ang investment bro, hindi yan yung one time, big time lang, okay, investor ka na. Hindi siya ganun. Kaya, ang lagi kong ina-assess kapag may kausap akong kliyente is yung capacity niya to earn. Ang earning niya ba ngayon is kaya niya ba i-sustain, mag-invest, let's say, magtabi, mag-set aside ng pera in a monthly basis na kaya niya i-sustain. Kung hindi pa, huwag ka muna mag-invest. Ako din, agree ako doon. Kasi ayaw naman natin mangyari. Ito yung lagi sinasabi, ang ayaw ko naman mangyari, nag-i-invest ka nga, tapos may rice na lang kinakain mo. Ano naman, konsensya ko yun, di ba? So, ako rin mismo yung nagsasabi sa kanila na ang priority mo ngayon, kung hindi pa talaga kayo mag-invest, ang priority mo ngayon, yung pera na meron ka, itabi mo muna yan. Ang priority mo ngayon is to earn as fast as you can to generate income, to find means and ways. Mag-generate ka ng income. Then from there, kapag medyo sustainable na yung income mo, habang tinatrabaho mo yung income mo, at the same time, dapat pinapractice mo rin yung habit na tinatawag na saving money, pag-iipon. Kasi bro, ang pag-iipon kasi hindi lang yan hindi lang yung external na meron kang naiipon. Tama naman. It's also an internal thing na pinabuild kang habit na relationship mo sa pera. Pag dumadating ba sa yung pera, uubos to agad or meron kang natatabi. Hindi naman kailangan malaki yung itatabi mo. Ang importante is nabibuild mo yung habit na meron kang save 50, 500, ganyan. Pero it's nice to hear pare na pag meron lumalapit sa iyo, ikaw na mismo yung talaga nagsasabi sa kanila na wag putangin na, mawawala ka ng pera. Bro. Parang ganon. 'Di ba? Oo, bro. That's good. That's good to know, pare. Kasi tulad nga ng sabi mo, and I'm sure there are a lot of you are really good, pero I know for a fact na syempre tao lang din naman tayo. Merong mga tao na gumagawa nun just for the sake of money. Let's be honest, pare. Let's be honest. Di ba? Oh. So,
ayun, it's it's really nice to know na you're not that kind of person na talagang pag hindi nila kaya, you say na tangina mo, yung pera mo sa'yo na yan. Hindi naman, well, not literally like Hindi that. naman. Wag gano'n. Pero, yung kumbaga, you let them go back to you kapag yung talagang, na they are financially ready to, sustain that, yung investment. Diba? Ayun. So, that's really good to hear, no? Pero speaking of which, pare, alam mo ako, tawag dito, madali, nakakakuha rin naman ako ng pera, di ba? Nakakakuha rin naman ako ng pera, alam mo yan, may trabaho rin naman ako, may trabaho ka rin naman, pero ang tanong ngayon, alam ko yung mga tao may mga trabaho din, pero bakit nga ba, no? Siguro just give us like a simple, straightforward answer na bakit nga ba nangungutang ang tao? Ang straightforward. Marami kasi bro, maraming Oo. dahilan kung bakit nangungutang ang ibang tao eh. Una, good needs. Pangalawa, Oo. emergency expenses. Yung iba kasi na alam ko na nangungutang, Mm-mm. na nilulook up ko na yung okay na pag-utang is ito yung mga business expansion. Oo. So, basically yun. Ngayon, di ko alam kung may mga tao nangungutang bro para sa mga luho, napakakapal ng mukha nun. Tama. Which is true. Kasi we know that it happens, pare. It actually happens. Di ba? Yung puta, nangutang sa'yo kahapon, puta, bukas, nasa concert na. Ano yun, par? Di ba? May story na. May story na ganun. Yung pa isa, di ba? Puta, mag-my day pa. Di ba? Kumbaga, ano naman natin yung mukha natin, di ba? Parang, kung mangungutang ka, tapos may pupuntahan ka man, or kasi hindi naman natin masasabi, para baka, matagal na nakaplano yun, matagal na nabili yung mga kung ano man yan, sabihin natin outing or whatnot like that, baka naman pwedeng wag mo muna i-post, di ba? I-post mo pagka nakabayad ka na. Di ba? But eto bro ako lagi ko sinasabi kapag ganyan, kung uutang ka para Let's say for the needs or maybe for emergency expenses, last resort mo lagi ang utang. Utang, tama. Lagi mong unang susubukan is ganito ko siya isipin, paano ko ba to gagawa ng paraan? Paano ko to? Wala sa option ko ang mangungutang ako. So, yun lagi. Ayun. No, that's actually true, no? Ako personally, ganun din. Well, ako nangungutang rin naman ako. Ako din. Pero I make sure, pare. I make sure na yung utang ko, kaya kong bayaran. And on the dot. Yes. Kapag, I think one of the good ethics, no? Kapag nangungutang ka, would have to Correct. be, pag mangungutang ka, you give them a date. No, you give them a date yung kailan mo babayaran. And Yes. alam mong mababayaran mo. Kasi alam naman natin may mga tao na nangungutang, hindi magsasabi yan kung kailan mo magbabayad yan. So, fuck it. You don't know. Di ba? So, ayun. Ganun din naman, nangungutang din naman ako. Pero I know kung kailan ako makakapagbayad. Sa amin kasi, konting context lang. I think this is something na, I'm not entirely sure, na kung nabanggit ko ito sa the podcast, yung Humor, sa one of the episodes ng podcast natin. Pero, sa esports kasi, the norm, which I think it's something na I'm kind of like not happy about talaga, no? The standard kasi sa esports is you get paid 30 days after the project. So sabihin natin may trabaho ko ngayon. Pero ang bayad nito is 30 days after today. So that's like what, September 23, 24, 25 pa. So syempre yung mga bills natin pare, hindi naman naghihintay yan. 'Di ba? Puta, yung Meralco, pwede mo ba sabihin sa Meralco, tol, di pa kami nakabayaran teka lang Hindi naman pwede, di ba? So, as much as you can, tulad yan sabi mo, if kaya mo naman na, if you can get money somehow, somewhere, do it. Yung pangungutang niyan, last resort. Pero, syempre, nahantong na rin ako na, hey, nangungutang ako talaga. Pero I make sure na, hey, pare, Ako din naman. at ganito pa kasi yung sweldo ko.
So baka pwedeng makahiram muna, i-advance ko Yes. muna, 'di ba? Tapos from here, nasa akin na 'yun, minsan nagdadagdag ako. Kasi syempre pera niya 'yun eh. 'Di ba? Baka bigla niyang kailanganin wala, nahiram ko na, nabayad ko na sa akin. So bilang thank you, okay lang naman kahit di mo nadagdagan, pero syempre depende din sa usapan niyo kung utang na may porsyento or kung Tama. sa tropa, 'di ba? Ako syempre bilang tropa, nagbibigay na lang din ako ng extra. If not, minsan kapag nare-receive ko naman yung pera ko na mas maaga sa sinabi ko, the moment na dumating sa akin yung pera, binabayaran ko agad, 'di ba? Para wala rin samaan ng loob. Ayun. Ikaw ba, Par? Ikaw Yes. ganun ba na nakapangutang na rin ba? Paano yung experience mo ng ganun? Pag ikaw yung Kung nangungutang. nakapagpahiram na ako? Hindi, kung kung ikaw na yung nakapangutang. Pangutang, ako yung nagpautang. No, ikaw yung nangutang. Ikaw yung nangutang. Ako yung nangutang. Oo. Sorry, medyo okay. Oo. Meron bro, oo naman. Oo. At meron din akong experience na na ngutang ako. Pero doon muna tayo sa tanong, experience na ako yung nangutang. Utang? Oo. Ikaw yung nangutang. Tama. Okay. Oh bro, sorry. Sige lang. Nag-static kasi. Oh bro, may experience na akong ganyan and yung sinabi mo, etiquette no na bilang mangungutang ako, magsasabi ako ng sa gantong babayaran. Etiquette na ikaw bilang nangungutang, ikaw yung bigay ng assurance na bro, babayaran ko to sa'yo. Hindi yung ikaw yung hinahanap. Tama. Hindi yung ikaw yung hinahanap. Pwede pa ako mag-add ng ganito. Let's say talaga, crisis talaga. Sabi ako ng date sa'yo sa katapusan. Crisis talaga, alam ko na sa katapusan, hindi ko talaga mababayaran. Kakausapin pa rin kita, bro. Oo. Kasi sabihin ko, kakapalan ko na yung mukha ko, pasensya na. Alam ko, nanghiram ako sa'yo ng ganito. Nagsabi ka ng pinangako ganitong ko araw. mabayaran ko sa katapusan. Oo. Kasi siya mababayaran sa katapusan. Pero i-assure ko sa'yo na babayaran ko siya. Yung simpleng assurance na, Oo. 'di ba? Na nagpaparamdam ka, pare. Etiquette Kasi meron talaga nangungutang. At alam nating lahat yan na pagtapos manghiram sa'yo, parang hindi na kayo magkakilala eh. Diba? Parang hindi na kayo magkakilala. Which actually brings me to my next question, pare. Na, ayun nga, gusto mo na nga rin puntahan na nakapagpautang ka na ba? Kasi ako, alam ko sa sarili ko, ako nakapagpautang na rin ako. Ikaw, nakapagpautang ka na. Ano yung mga experiences mo ng na nakapagpautang ka na? Sige. Pero bro, eto bago ako mag-share ng mga Sure. experience sa pagmangungutang. Ito yung natutunan ko. Ilang nagpapautang ay ownership din tayo or accountable din tayo. Kung bakit baka kasi nafe-feel natin biktima ako kasi itong taong to nangutang sa akin, hindi na nagparamdam. Yan. Pero sasabihin ko na may tayo doon. Accountable tayo doon. May Tama. yun, kung bakit yun nangyari sa atin. Oo. Kasi responsibilidad natin. Pera natin yun eh. Responsibilidad natin na kung kanino ipapahiram yung pera natin. Ako, ngayon, na nagpapautang ako, bro. Pag nagpapautang, hindi ako lagi nagpapautang Kuripot po ako eh. Pero pag nagpapautang ako, bro, very clear sa akin na selective ako sa mga tao pinapahiram ko ng pera. Sino yung mga taong to? Ito yung mga tao na level 10 yung relationship ko sa kanila. Level 10. As in yung talagang kaibigan, talagang magkadikit na yung namin, kiddy, ganyan. Kapatid na to. Tangina, mahirap yung bad. Bakit? Of course, una, kasi may trust. At saka itong pagpaperam ko sa'yo ng pera, hindi lang ako nagpapambasta. It's not just about the money, pare, di ba? Bro, trust. Oo. It's not just about the money. It's because you actually trust the person. Oo. Deeper level, hindi talaga siya tungkol sa pera, pare. Hindi talaga tungkol sa pera. Unless if pumunta ka unless if ang kinausap is yung pangutangan talaga. Yun pera lang talaga yun. Pero pagkakilala mo, pare, it's not about the money.
It's not about the money. Oo, Tama. correct. So, kaya malakas ang loob ko magpahiram sa mga to kasi let's say, pinahiram kita, ano lang, kahit 1,000, 2,000 lang, hindi ganun kalaki. Sakto lang, no? Oo. Sakto lang. Sabihin mo sa akin, babayaran mo sa katapusan. Oo. Kung hindi mo man yan babayaran sa katapusan, bro, it's on you. Tama. Sa'yo babalik yan. Oo. Sa akin. Kasi ako naniniwala ako sa karma. Hindi ko alam naniniwala ako sa karma. Diba? Na hindi mo ibabalik sa akin, hindi mo ako kausapin, i-ghost mo ako, na dito mo sisirain yung pagkakaibigan natin, 2,000. Bro, it's on you. Pare, Konsensya I mo yan, agree. dala-dala mo yan. I agree pare, no? Kasi, ganun din naman. Sa akin din naman, may mga ganun experience din ako na parang, tangina yan 2,000. Sabi na, actually, this is going to sound very privileged, para, coming from me. Pero tangina 2,000, that's just a small amount of money, pare. So, tulad nga ng sabi ni Melo, puta, if sisirain mo yung pagkakaibigan natin para lang sa 2,000, putang ina, napaka-hina mong nilalang. Diba? Correct. Pare, hindi. Tama. Let's not sugarcoat it. Pare, napaka-hina mong nilalang. Diba? Oh. Ayun. Tawag dito, ang pera, pare, ang dali kumita. Obviously, not literally saying that, pero there's various ways to get money, and 2,000 is fucking nothing. No, tangina, kala mo naman sobrang yaman ko. Pero hindi, you get what I mean, diba? You get what I mean. It's almost nothing, pare. So, for you to destroy the trust na I placed on you, that's on you, pare. Kaya ngayon, sa totoo lang, sorry, before I let you continue, no? One of the things lang din na I learned, no, kapag nagpapautang is, ako kasi, nagpapautang lang ako kapag may extra ako. No? Kapag meron ako maipapautang, 'di ba? Syempre pagka wala rin ako, puta, wala naman ako mapapahiram sa iyo. Pag wala talaga ako. Kasi lahat naman tayo may binabayaran, 'di ba? So kapag may extra ako, sige, pahiramin kita ganyan. Pag hindi mo sa akin yan, pag hindi mo ibinalik sa akin yan, sa akin okay lang kasi puta, that's just my extra money. Tangina, sino ka ba naman? Mahinang nila lang, 'di ba? Ganon, 'di ba? So ako sa ngayon, nung una, syempre dinadamdam ko 'yun, parang tangina. Pera 'yun eh, 'di ba? Pero sa ngayon, tangina na lang canon event, pare. 'Yun na lang, sabihin yung sarili mo, canon event. Na para hindi mo na masyadong stress yung sarili mo kasi at least yun ba, again, it's just my extra money, so hindi siya although masakit siya sa bulsa, hindi siya ganong kasakit na sobrang sakit na kasi kinailangan mo eh. Hindi, kasi it's just the extra money naman eh. So again, it's not about the money. It's never about the money, pare, pag nagpapahiram. Unless, again, sa mga pautangan ka pumunta. Ayun. Anyway, sige, please continue. Sorry. Tama yung sinabi mo, bro. And at the same time, kaya doon lang ako nagpapautang sa mga level 10 relationship ko. Ito yung mga taong kaya ko magsabi na totoo eh. Na, bro, ito lang yung extra ko. Ayan. So, kung sisingilin ko na, bro, higing honest ako sa'yo, diba? Payam ako sa'yo. Medyo tight ako sa finances. Okay lang ba? Singilin ko yung madali eh. Kasi may level 10 relationship ako sa nila. Ngayon, ang tanong, kung nagpapautang ba ako sa mga taong, let's say mga level 5 relationship sa mga tao. Pero ako personally, meron akong may tinuro sa akin na reply. Kung paano mo re-reply yung mga taong sige. Yan ang gusto natin malaman, pare. Kasi may mga tao talaga na yung tagal yung hindi nag-usap. O kaya biglaan lang, 'di ba? Hindi mo kilala. Siguro mga level 1 yan, mga level 0. Pero mga level 5 na kilala mo noon na wala na kayong communication, na bigla kayo nag-uusap ngayon, 'di ba? Tapos biglang puta, imbis na alam mo, ako, naiinis ako kapag kayong biglaan na lang na makikipag-usap. Yung may kailangan sa iyo, pero mangungumusta pa ganyan. Putang ina, sabihin mo na lang kung anong kailangan mo, bad. Pero mas naiinis ako sa mga taong yung mangungumusta muna para konting small talk, tapos biglang mangungutang lang pala. 'Di ba? Nung wala kayong So talagang sige, anong reply natin diyan? Yan ang gusto ko malaman, par. Kami na kasi nagganto sa akin, bro. Especially medyo maingay sa social media yung mga
nations natin, akala naman nila milyon-milyon yung kinikita natin. Ano pa yan? Malapit pa lang yan. Malapit pa lang. Hindi ko sasabihin hindi. Pero malapit pa lang. Dapat ganun. Anyway, bro, ito yung sinasabi ko. Lumutang, biglang lumutang. Ganyan. Nag-chat. Tung. Ayan, dumunog yung messenger mo. Putang ina. Oo. May nangunguta. Okay, go. Bro, kahit ganito lang, kahit 1,000 lang, kahit 1,000 lang, pwede pong manghiram. Emergency talaga, ganyan. Usual kong sinasabi dyan, sensya ka na. Fully allocated right now. I'm fully allocated right now. Bro, kung sa akin mo sasabihin yun, nangungutang ako, hindi na ako magre-rep. Ang sasabihin ko, ay okay, thank you. Ano ibig sabihin nun? Yung kasi nasisip ko, ano ibig sabihin nun? Hindi. Pag actually, kung ganun nga yung sinabi nila, parang, so it's not actually an emergency. Di ba? Parang, takina kasi kung alam mo naman, pagka emergency or pag kailangan ng pera talaga, mangungulit yan Mangungulit yan, bar. Pero kung, pwede. di ba? Pwede. Ang galing mo. Tama, di ba? Pero kung sinabi nila, okay, sige, salamat. Galing. Those are, it's only 50-50 pare. It's a 50-50 thing na either of the two. Siyempre, 50-50 nga, putan, bobo ka naman. Kaya ako bumalik ngayon Kaya ako nag-aaral Pero hindi, anyway, so dalawa lang yan. Either ayaw na nila mangulit kasi siyempre, they still want to, pero pagka yung sobrang kailangan, mangungulit yan. Pero pagka sinabi nilang, sige, okay, thanks, bye. It's more likely, I'm not going to say na, I'm not going to dismiss yung possibility na baka ayaw lang nila makulit, pero it's more likely na hindi talaga nila kailangan yung pera agad. It's not actually an emergency. Ano lang based sa sinabi mo. Sa yung... Based sa experience mo ata to O hindi naman? Medyo. meron na. Okay. Kasi 'di ba, yung may kailangan talaga, ano yan at the very least hindi pwedeng hindi hihirit yan ng isa pang beses kahit yung initial na hiniram nila, gusto nilang hiram. Sabihin natin 1,000, 'di ba? Kapag may kailangan talaga yan or emergency talaga, hihirit pa yan. Sige, Brad, kung wala ka talaga diyan, baka pwedeng kahit 500 na lang. Oo diba? nga. Tama, 'di ba? Kasi yun yung alam mong may kailangan talaga silang bayaran or what like that. Pero kung biglang aayaw na lang, parang tangina pang luho lang yata na to. Di tama ako na hindi kita binigyan. Tama, 'di ba? Ayun. Pero sinabi mo yan, kung sakali po, ito na experience ko na. Kung sakali na kailangan talaga. Tulad nga ng sinabi mo na nag-reply doon na parang medyo nakungulit. No, sige na bro. So yun talaga yung mga may pangangailangan. Tama ka doon. Usually kapag nakita ko talaga, shit, kailangan niya talaga. Hindi naman kami close. Sige, ganito na lang. Ganito yung ginagawa ko. Pasensya na. Hindi talaga ako makapagpahiram sa'yo. Pero ito, 250. Tulong ko na yan. Huwag mo na yung ibabalik sa akin. Ganun yung ginagawa. Hindi na ito pautang itong 250. Tulong na to sa'yo. Tulong na yan. Tama. Parang hindi ko na rin aasahan. Parang stress pa na aasahan ko na ibalik yung kung 500 yung papahiram ko. Nakaka-stress pa bro Ito na lang, 250, tulong na lang, di ba? No, actually, I agree with that. Kaya nga sabi ko, di ba, pag ako nagpaperam ako, I make sure for a fact na extra ko to. So, ako, sa akin, hindi ko na asahan na babalik yan. Pero, syempre, it's, pa rin, nasa iyo yan kung ibabalik mo. Hindi ko na inaasahan yan, pero it will say something about you pag hindi mo binalik yan. Di ba? Ayun. In which case, di ba? Which brings me to my point, pare. So, ito yung mga extra na nabigay natin. Pero, syempre, meron din mga tao na kapagbigay sa atin ng mga date, mga point, no? Kung kailan nila ibabalik. Tapos, pero, tulad yan sabi mo, oo nga, extra mo yun, di ba? Nakapagpairam ka na extra mo. Pero, syempre, there also came to a point na sabi mo nga rin na dito, kinailangan mo rin ng pera na naningil ka rin, di ba? So, yun yung una ko tatanong sana kung nakapaningil ka na nga ba. So, sagot mo na yun. So, ayun yun yung sagot mo. Yun yung natatanong ko na kung nakapagpaningil ka na ba. So, oo. Siguro next move on na lang ako sa next is, ang pangit sa feeling, no? Kapag ikaw yung nangungutang, no?
Pag ikaw yung naniningil, sorry. Pag ikaw yung naniningil, parang ikaw pa yung masama. Pangit yun, oo nga. Parang ikaw pa yung masama, pare. 'Di ba? Bakit gano'n? Bakit may mga ba't may mga putang inang tao na na tangina ikaw na yung nangutang, 'di ba? Tapos sinabi mo gantong Nakakahiya araw, pa, no? 'di ba? Ikaw pa yung mali. Kasi kasi naniningil ka. 'Di ba? Tama. Putang ina, ba't may gano'n? Ba't may gano'ng tao, Ba't may mga gano'ng tao na sila na yung nangutang, sila pa yung may ganang magalit sa'yo kapag naniningil ka na? Pero alam mo, financial advisor ako pero hindi ko masagot yung tanong mo. Bakit may mga taong ganon kakakapal yung mukha? Oo. It's just, it happens. It happens a lot. O hindi pa yon, par. Tama, totoo. Diba? Totoo. Kung hindi pa yon, meron pa isang klase na makapal ang mukha din, pare. Yung manggo-ghost din sa'yo. Ayan. Diba? Anong... Sila yung mga makakapal yung mukha na mahihiya. Kasi kaya ka ginost niyan kasi makapal mukha ako sa'yo, hindi ko ibabalik bayad ko, pero nahihiya ko, ghost na lang kita. That's a very good That's a very good explanation na parang pero alam mo yun, parang konting courtesy naman na syempre, napahiram kita, di ba? I guess this is something na I speak for everyone na nakapagpangutang na okay, pag hindi mo mabayaran, just let me know. At least, di ba, tulad ng nasabi mo kanina, nabanggit mo kanina, Yes. Assurance lang naman yung hinihingi namin na magbabayad ka. It's never about it's never about that money kasi yung pinahiram ko sa'yo, at least in my personal case, it's my extra money. Hindi ko talaga kailangan yan. Or hindi naman sa hindi ko kailangan, tinatabi ko nga, kaya nga extra money. Pero it's not something na would actually affect me financially. Diba? It's never about that money. So, kumbaga, if you really parang want to preserve that, yung relationship nating dalawa, just give us the assurance na you will actually pay, no? Hindi yung, alam ko nakakahiya na mangutang. Nakakahiya na magsabi ng, na parang manghingi ng extension ba? Diba? Pero mas nakakahiya yung, hindi ka magpapasabi. Hindi ka magbabayad, na manggo-ghost ka na lang. Mas nakakahiya yun. Kasi, na yun karakter mo na yun eh. Di ba? Ayun. Ayun, wala lang. Nabanggit ko lang kasi I've had those experiences, pare. And actually, may mga utang sa akin, if bibilangin ko, it's going... it's about like what? Sabihin natin na sa 5-digit na rin yung mga may utang sa akin. Hindi ko sinisingil kasi again, it's not something na naman. Pero akin naman, tulad ng sabi mo nga na ako nagpapautang ako sa kilala ko lang. No? And ngayon, actually, nowadays, dahil sa... Ako kasi sobrang bait kong tao. Kapag gago ka, gago rin ako. Pag okay ka, okay rin ako, 'di ba? If you fuck with me, I'll fuck with you, 'di ba? Parang ganoon lang. Simple as that. Pero sa ngayon, hindi na ako nagpapautang ngayon, no? I make it to a point na hindi na ako nagpapautang unless we are immediate relatives. Pag kapatid ko or pinsan ko, ganoon. Pero kapag it's someone outside of the bloodline, hindi na ako nagpapahiram. Kasi, na rin ako parang, nakikita mo ako, putang ina, ang dami kong album na New Jeans, di ba? Ang dami kong pera, putang ina, pero hindi ka makapagpautang, di ba? Gago ka pala, pinaghirapan ko yung pera ko, ba't ko bibigay sa'yo? Di ba? Tapos hindi mo lang ako babayaran. Gago nga, no? Gago nga. Di ba? Hindi, tama naman eh, di ba? So, hindi mo ako pwedeng i-guilt trip, di ba? Na ang dami kong mga album, ang dami kong mga pinagbibili. Tangin na sarili kong pera yan. Hindi ko naman inutang yan. 'Di ba? Hindi mo ako pwede guilt trip doon. So ngayon kung magagalit ka dahil hindi kita pinautang, putang ina, kumita ka ng pera. 'Di ba? It's tangin na, tingin ko makaka-cancel ako dito sa episode na to. Pero tangin na, I might be privileged, pero pinaghirapan ko tong perang to. Diba? Hindi yung pupunta ka dito, manghihiram ka ng pera kasi nakita mo yung mga album ako. Tapos, pagka siniil na kita, puta, hindi pare, pasensya na kasi wala pa rin talaga ako, ganyan. Putang ina, na maglilimang buwan na yung utang mo. Baka naman, pwede ka lang magbayad, pare. Diba?
Ayun, parang ikaw naka-experience ka na ba pare na nag-ghost ka ng nangungutang sa'yo? Nangungutang sa'yo? On my experience, brother, masaya naman ako. So far, wala pa Okay. naman nag-go sa Masaya pa buhay mo? Oo. Bro, ever since talaga, medyo kuripot ako sa pera, bro. And again, yung mga napahiram ko nga ng pera, ito yung mga level 10 relationship Oo, sa tama, akin. tama. So far naman, hindi naman ako iniwan sa ere. Ayan. That's actually a very good thing then to have as a, I guess like a mindset of sorts sa mga tao na kailangan mong pahiramin. Again, there are other various ways for you to earn money and various ways for you to na mangutang, no? It's not just syempre kumbaga it should be your last resort na talaga. Tulad nga ng sabi mo, it should be the last resort na mangutang ka. Should never be your first option unless may sugar daddy ka. That's always a good thing. And pare, ako, I might be, medyo pabiro yung pagkasabi ko, pero it actually is like, alam mo pare, tayo eh. Let's be real. May mga tao talaga na naghahanap ng matandang, mayamang, madaling mamatay. It's a real thing. It's a real thing. And I personally know some couples as well na may consent nung partner nila na merong sugar daddy or somewhat to that similar thing yung kapartner nila. Kasi, they need to, magkano yung tawag dito, yung C6 sa Jollibee dati, puta, nasa 150 lang yun, 148, ngayon, puta, 168. Pare, 20 rin yun. Di ba? Well, which is, obviously, it's not, 20 pesos is not a lot, pero, apply it to everything around us. Lahat nagmahal na. So, those are the times na parang, napaka practical lang, para sa akin, no? Which is, and at the same time, dagdag ko lang din sa sinabi mo na, pag may internet ka, may cellphone ka, pwede ka na kumita ng pera, tangina pare, OnlyFans. Hindi mo nga kailangan pakita yung mukha mo eh. Let's be honest, pare. Ako, I'm in favor of sex workers. Pare, I'm in favor of sex workers, pare. And I think that's one of the ways to easily get money nowadays. I'm not saying that it's easy. I'm just saying but markets exist because these things exist because there's a market for it. And doon kumikita yung tao. There are people na may mga foot fetish. Puta, mag-picture ka na ng paa mo. People will buy that shit. Again, you don't need to share. You don't even need to show your face. Ang daming kumikita sa even sa Pornhub, no? Ang daming mga creators doon pare na tinatakpan yung mukha, 'di ba? To hide their identities while earning from it. No, hindi ako nanonood sa Sure. Pero I'm just saying na I'm just nagdadagdag lang ako na there's various ways to earn money now. Na hindi mo kailangan obviously I'm not telling you to be a porn star. I'm not saying na kailangan mo maging ball star. I'm just my point here is there are several ways for you to earn na you don't need to resort na mangutang agad. So that should always be your last resort. Ayun. So, which brings me to my point, pare, kailan lang ba tayo, and this is something na medyo nasagot mo rin naman ng konti, no? Don't worry guys, medyo tayo. Alam ko medyo, this is like one of the longest podcast na episode. Actually, I think this is going to be the longest episode natin, which I think is okay lang din naman. Kasi yung, pare, ang topic natin medyo sensitive. It's pere. Para it's pera, no? And I think a lot of people should be informed about how they handle money. Sa totoo lang, 'di ba? And alam naman natin na, 'di ba? Syempre yung pagpapautang, it's quite a sensitive thing as well to talk about. Pero that kind of like tas sinahan mo ng OnlyFans tsaka pare, hindi. Pare, again, I'm a huge advocate of sex work. Kasi I think sex work is real work, pare. Parang ano lang yan eh. Yung ano ba? Paano ko ba sasabihin to? Analogy is
you went on the record, no, on the podcast you've had before, na tingin mo yung ginagawa ko, yung content creation na ginagawa ko, is parang tangina ang weirdo ko naman. Diba? You went on the record saying that. Yeah. Pero nowadays, Yeah. diba, you found na yung content creation is actually something na you have to dedicate your time on. Parang ganun. Paano ko ba siya i-correlate? Parang, ako rin naman at the time na parang, ay, yung mga, alam mo, may mga tao na, people are slamming through these sex workers, diba? Pero tangina, nanonood sila ng bold. Marami din sa Pilipinas niya, pare. Marami din sa Pilipinas niya na, tangina, uy, huwag ka magubad, ay, pok ka, ganyan. Pero tangina, mamayang gabi, nagjajakol yan, nanonood sa Pornhub. It's true! It's true, di ba? You cannot deny that, pare. So, yun lang, medyo off topic ng konti. Just to say na I'm pro sex workers. Ganun. Although I do understand na our society right now is is still not accepting of it. Although at the very least, kahit papaano, it's slowly getting accepted now. So it's something, it's something to be it's an achievement, kumbaga. We're getting there then, hopefully, na dumating tayo sa point na hindi na natin, we're not slamming through the sex workers kasi it's a legitimate form of earning money. And if they can earn money through this work, putang ina, ikaw nga wala kang kikitang pera eh. 'Di ba? So who are you to blast them? Who are you to slam them? May pera sila, ikaw wala. Oh, sinong talo ngayon? 'Di ba? Oh, anyway, so going back lang sa topic natin ng pangungutang, pare. Sila kaya kanilang pautangin. Ikaw di mo sila kayang pautangin, pare. 'Di ba? So ayan. So yun nga, nabanggit natin na mayroong mga rason, no? Hindi naman lahat ng mga rason kung bakit nangungutang ang tao ay masama. Hindi naman lahat ng rason kung bakit nangungutang ng tao ay pang sariling luho, no? Meron din naman kasi mga tao na nangungutang talaga kasi nga mga emergency talaga. So the question now is, when is the right time? And this is, I think, kumbaga, this segment is more of like an advice na coming from you, I guess, no? When is the right time as a financial advisor na pwede kang magpautang ng pera? Okay. Kung ano ko dyan, bro, personal thoughts kung kailan. Tama. For me, number one is yung utang na magbibigay sa'yo or mag-generate sa'yo ng more income. Usually, ang tawag doon is business expansion. Ganyan. But business expansion or pang-kapital para magsimula ng another business. May ROI, essentially. Diba dapat may ROI? Okay. Oo. Na alam mong babalik sa'yo at mababayaran mo yung utang. Tama. Kasi may iba talaga, may mga ibang negosyo na iba, ito, nakaready na yung kliyente nila. Kailangan nila kapital. So, yun? Parang way yun para mangutang ka. Kasi ayun yung kliyente mo, kailangan na lang kapital. So, baga, parang band-aid, di ba, na mababalik mo rin. Pero it's not wise to borrow money kapag ipangnenegosyo mo na first time mong magnenegosyo. No, beginner ka pa lang. It's not wise kasi business, pa rin yan, high risk pa rin na investment yan si business. Kaya maraming bumabagsak na business, no. Pangalawa, ito bro, medyo gray area tayo dito sa gitna, no. Okay. Mga emergency expenses. Kasi hindi ko pwede sabihin na mali siya, hindi ko pwede sabihin tama. And you cannot invalidate them as well. Diba? Kasi nung nagkasakit yung airpod ko, hindi ko sure kung nanghiram kami or what. Alam ko yung emotions, alam ko yung hirap ng feeling na gano'n na talagang hindi ko alam kung saan kami kukuha ng pera kasi ang laki ng kailangan. Tama. Pa ganong moments na wala talaga eh. Ang talagang resort na lang is manghiram, manghingi ng tulong. Hindi ko siya pwedeng sabihin pangit, hindi ko rin pwedeng sabihin mali, hindi ko rin sabihin kasi minsan yung emergency ikaw talaga yung reason kaya punta ka emergency na scenario na yun. Hindi na ako magbigay ng example but may mga ganon na kaya nag-emergency ngayon kasi halimbawa na lang kailangan ko magbayad ng ng kuryente ngayon. Ang laki ng bills ko.
yung dapat na pambayad mo diyan, ginastos mo, pinang-ano mo, emergency talaga 'yan, 'di O ba? kaya Something kumbaga, like that. tangina, kasi gabi-gabi, 'di ba? Kumakain ka, iniiwan mo bukas yung ref, pare. Tangina, talagang tataas ang kuryente mo niyan. Oo, 'di Tama, ba? no? Oo, yun yung mga emergency na kagagawan mo, bakit naging emergency. Oo, So oo. yun yung para sa akin, for now, hindi ko Mm. alam kung may pumasok pa sa isip ko na tama Mm, para mm. mangutang. Ngayon, Mm. ano yung mga mali? Mm. Maling way or mali mangutang. Una, siyempre para sa luho, manonood Oo. ka ng concert tas mangungutang ka, Mm. kapal mo ng mukha mo. Dagdag ko sa number 1, sa tama Okay. para mangutang. Kung sa'yo, yung sinasabi mo, yung ikaw kasi ngayon ka magwo-work, tatanggap mo pa yung income mo after 30 days. Oo. Ano rin yun, okey din mangutang nun kasi may plano ka, may plano ka kung Mm. paano mo siya babayaran. Mm, At mm. alam mo na may May darating sa'yo babayad. na pangbayad doon Oo, sa oo. utang, Kumbaga oo. ina-advance mo lang, baga. Unahin ina-advance mo lang. Oo, So, oo. okey yun. So, balik na tayo sa mali na Okay, okay. una para sa luho, Mm. pangalawa pagka wala kang planong magbayad, yung parang passive ka lang na mangungutang. Buti tangina, Kailangan buti mo nga lang sana talaga. kung ano natutulog ka, may pera ka. Yan ang passive income, pare. Hindi yung passive na, pare, pahiram naman Oo. naman ako ng pera. Again, sugar daddy, pare, Oo. goods yan. Yan ang goods, par. Pero yung Oo. mangungutang ka na hindi ka magbabayad, taka na hindi goods yan. Mm. Oo. Ito yung pinaka ayoko na common, no, sa Mm. common kasi usually sa mga nakakausap ko ganito. Mm. Mangungutang ako para magbayad ako ng another utang. Oh, yan, Umutang ako sa'yo actually, para that's bayaran true. yung dati kong utang. That's true. It's only pinapatagal mo lang yung utang mo eh. Hindi mo matatakasan yan. Oo. Yung iba kasi ginagawa nila para hindi mo matatakasan yan. Mm. I guess additional na rin, impulsive na pangungutang. May mga ganyan, bro, Mm. na impulsive na mangungutang lang sila. Kaya nga lagi kong sinasabi na dapat last resort mo mangutang. Kasi may Mm. mga taong impulsive mangutang, no? Yung walang plano, ganyan. Bigla-bigla na lang mangungutang. Mm. Ayun. Siguro, bro, yung mangungutang ka nang hindi mo kayang bayaran. Mm. Awit yun. Awit Mangungutang talaga. ka tas hindi mo kayang. For example, mangungutang ka ng 100K. Oh, putang ina, Or, malaki yun, par. Yan, um, oo. sabi, yung pera na never pang nagkaroon ka, Oo, medyo siya, risky. tama. Hindi Actually, ko it's not just sinasabing- risky, hindi ko na pare. sinasabing- It's Oh. it's there's no reward in that, pare. Hmm. Di ba? Oo. Oh, sige, So, tuloy mo ba? yun yung mga list ko. Ayun. So, no, I actually agree with that, no? Sa mga rason na yun. And at the same time, ganun din if I will be the one na parang, I need to assess din muna if, even if I have something na pwede kong pahiram sa'yo, di ba? Parang, kailangan mo rin i-assess if kailangan mo ba talaga pahiramin yung tao. No? Pero with that being said, would you say na ganun din yung rason mo? Ganun lang din dapat yung rason mo kung ikaw naman yung mangungutang. Na kapag tulad ng sabi mo, yung mga good things na either may i-advance mo lang or pang ROI lang, ay pang start lang, pang kapital, no? Kasi may babalik din naman, parang gano'n. Would you say na ganun lang din dapat yung mga rason para mangutang ka? Gusto ko yan sabihin sa future self ko. Dapat yun lang yung reason mo para mangutang ka. But may past experiences naman, bro. Yun yung mostly reason kung bakit ako nakapahiram ng ba't ako nanghiram. Yun yung reason. Pero like, sabihin natin kasi tayo, correct me if I'm wrong, pero you're commission-based, di ba? Tama ba? So, Okay. commission-based, yes. Tawag dito, ako naman kasi project-based. So, parang commission-based din kasi kung wala naman akong trabaho, wala rin akong pera, di ba? We do quite I'd say na we earn quite a reasonable figure. Pero paano naman would you be able to say the same reasons para makapagpangutang sila? Para naman dun sa mga
yung minimum wage earners or somewhere na medyo hindi ganoong honestly, yung minimum wage natin ngayon, hindi na rin sapat eh. So, sa totoo lang, kasi tayo na, merong mga trabaho na 20,000, puta 20,000. Ano matitira sa'yo dyan? 2,000 pang sarili mo. Diba? Hindi, totoo yun. Kasi after taxes, yung pang daily transportation mo, daily food mo, yung kahit actually wala nang panluhong matitira sa'yo sa 20,000 sa panahon ngayon. Wala nang matitira sa'yo, pagod ka pa. Diba? So, paano naman sa mga tao na yung minimum wage or even lower? Alam natin na medyo marami yan dito sa Pilipinas. Meron. Ano naman? Paano naman yung maging rason nila para mangutang? Ano naman yung okay na may advice natin sa kanila if dadating sila sa point na kailangan talaga nila mangutang? Ano yung mabibigay mong advice as a financial advisor? Darating sa point na kailangan talaga nilang mangutang. Wala talagang mapagkuhanan. Ang advice ko lang naman is kung mangungutang ka, alam mo kung paano siya bayaran. Yun lang naman. Kahit hindi minimum wage earner, kahit malaki yung kinikita, sabihin natin 100K yung kinikita per month, lang lagi hindi naman siguro advice but more on general pinanahawakan ko. Kung mangungutang ka, siguraduhin mong magbabayad ka. More on principle. Pera yan. Hiram nga yan eh. Principle. Principle yung Pera prinsipyo mo yan mo. Hindi mo yan pera. Actually, that's that's actually very beautiful. It doesn't matter how much you're gonna be borrowing, no? It doesn't matter kung paano, kailan, at magkano yung utangin mo. It's always the matter of you should know to pay it, no? Yun lang yung bottom line, di ba? Ko lang bro, kasi yung mga sinabi ko naman, kung kailan tama magputang, kailan mali. Pwedeng mali yun sa ibang tao eh. Tama. Siguro, kaya yun na lang. Basta alam mo paano mo babayaran. Alam mo babayaran mo. Kasi we have to consider din naman ka. Kasi diba, kung magsasalita rin tayo in our current, sa yung estado natin, tangina napaka-privilege natin. Diba? Yun yung sinasabi ko, diba? Napaka-privilege natin. Pero syempre, we have to consider din naman yung ibang tao na have other capacities or lower capacities. Pero syempre, dun din naman, we have to consider din naman yung mga may higher capacity. Kasi kapag alam mo, mga ganun estado ng buhay sa sa tao na pag mataas yung kinikita mo or mataas yung status mo, parang yung uutangin mo, mataas din, malaki rin. Pag mababa rin, di ba, it comes and go, di ba? With kung ano yung ano yung estado ng buhay mo. So, I do find it beautiful na sinabi mo na, again, as your principle lang na, if mangungutang ka, just know that you're going to pay it. Yun lang, if alam mo mababayaran mo, or kung paano mo siya babayaran, that's already a good thing, no? So, ayun, no? So, ayun, it has been, ang haba ng episode na to, pare. And actually, I really enjoyed this kasi ang laki ng insight na nabigay mo. Kasi for the previous episodes na meron ako, sa totoo lang, mostly, yung slogan ko nga, diba? It's sa mga, ang podcast, no? The Coomer Club, ang podcast kung saan mas makikilala nyo ako. Kaya ako nagbibigay ng opinion ko ng mga experiences ko kasi it's something na gusto ko rin matuto yung mga nakikinig na okay, ito yung experience ko. So maybe try to learn from it para you don't do the same mistakes that I did. And at the same time, if I did something that was good, then you follow it. No? Or not follow it, or parang just look up to it, or parang ganun, just be a role model din with other people. So ayun, it's really really good to have you, pare. Alam ko medyo napahaba tayo ng konti, pero din, bro. It's a good thing na nandito ka kasi ito experience ko. Ang experience ko lang naman mga hindi nabayaran, ganun. Ikaw kasi, syempre, financial advisor, pare, may maibibigay ka pang insight na maliban pa sa mga nautangan. Yung mga pagpapautang and things like that. So, really appreciate that, pare. Thank you for being here. And pare, if may gusto kang i-plug, if may gusto kang i-shoutouts, or gusto mong i-announce or what, sige, please, take the floor. Shoutout sa girlfriend ko na mahal ko.
Pangalawa? Pangalawa, ano na lang siguro, you guys can follow me on my socials. Mas active ako on TikTok, at I'm Melo Aguilar. Sa IG naman is my ano ba yun? Mga pang flex lang ng mga picture ko yung IG. Tsaka kung gusto mo maging personal friend ko, add mo lang ako sa Facebook. Yun lang. Ayan. So, yung mga tags niya naman guys, no, yung URL, yung links niya, I'll put it down in the description sa YouTube, Spotify, Google Podcasts, and tawag dito, Apple Podcasts. Ayan. So, ayun guys, no, thank you very much for listening. Melo, thank you for being here as well. Thank you also, brother. Ayan, no. And if you have any feedbacks, you have any opinions, no, punta lang kayo sa Discord server or pwede kayo mag-comment dyan sa comment section if nanonood kayo sa YouTube, or if nakikinig kayo sa Spotify, Apple Podcasts, or Google Podcasts, kung saan kayo nakikinig, then maraming salamat. And make sure, no, na you follow us on those social media platforms. Ulitin ko lang, sa YouTube, it's The Coomer Club with JJ Kun. Sa Twitter wala pala tayong Twitter. No. Sorry. Sa Apple Podcast, sa Google Podcast, and sa Spotify, make sure you give us 5 stars if nag-enjoy kayo sa mga usapan natin. And yun lang. Actually, ito na naman ako sa point na tangina, hindi ko na naman alam kung paano ko tatapusin yung video. So, ano na lang. Tangina, pag mangutang naman kayo, magbayad naman kayo, ano?